Aralin 4, ang Gererong Bayani. Ang Gererong Moro ay walang iba kundi si Aladdin, na isa ring sawimpalad sa pag-ibig. Sa kanyang pagmumuni ay may narinig siyang tinig na nananaghoy. Hinanap niya ang pinagmulan ng tinig at kanyang natagpuan na nakatali sa puno ang mandirigmang si Florante. Narinig ng Moro ang lahat ng daing ni Florante. Nalaman niya ang ginawang pagtataksil ng Konde Adolfo at pananakop sa bayan ng Albania. Natiyak ng Morong si Aladdin na magkapareho ang sinapit nilang kapalaran ng lalaking nananaghoy. Ang bayang pinagmulan nito'y pinagtaksila ng isang konde at inagaw ang kasintahan samantalang siya ay biktima ng pag-iimbot ng sariling amang umagaw sa kanyang tanging kaligayahan. Muli niyang narinig ang panaghoy ni Florante na sinambit na ang pangalang Laura. Nagpaalam na ang lalaking nananangis. Napatda si Aladdin nang makitang may 2 leon na nais sumila sa lalaking nakagapos sa malaking puno. Narito ang ilang mga talasalitaan. Una, yuyurakan. Pangalawa, kirero. Pangatlo, himutok. Pang-4, hibik. Pang-5, gunita. Pang-6, tumagistis. Pang-7, panambitan. Pang-8, kalis. Pang-9, lugami. Pang-10, makitil. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, alin sa mga sumusunod ang pinakamalapit na kahulugan ng salitang yuyurakan batay sa konteksto ng Florante at Laura? A. Pinagmamalasakitan. B. Kinukutyaan. C. Pinag-aaralan. D. Pinag-uusapan. Ang tamang sagot dyan ay letter B. Kinukutyaan. Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng salitang gerero sa konteksto ng Florante at Laura? A. Bayani. B. Hari. C. Gera o digmaan. D. Mamamayan. Ang tamang sagot dyan ay letter C. Gera o digmaan. Pangatlo, sa Florante at Laura, ano ang maaaring ipakahulugan ng salitang himutok? A. Pag-asa. B. Kalungkutan. C. Galit. D. Pagmamahal. Ang tamang sagot ay letter C. Galit. Pang-4, alin sa mga sumusunod ang maaaring maging kahulugan ng salitang hibik sa isang pangungusap mula sa Florante at Laura? A. Bulong. B. Sigaw. C. Awit. D. Tawa. Ang tamang sagot ay letter B. Sigaw. Pang-5, ano ang pinakamalapit na kahulugan ng salitang gunita sa konteksto ng Florante at Laura? A. Pangarap. B. Hinagbis. C. Memorya. D. Pag-ibig. Ang tamang sagot ay C. Memorya. Pang-6, alin sa mga sumusunod ang pinakamagandang kahulugan ng salitang tumagistis batay sa konteksto ng Florante at Laura? A. Nagdiwang. B. Nag-alala. C. Nagpahinga. D. Naglaro. Ang tamang sagot ay B. Nag-alala. Pang-7, ano ang ibig sabihin ng salitang panambitan sa konteksto ng Florante at Laura? A. Pag-uusap. B. Pagsalakay. C. Pagsasayaw. D. Pagdarasal. Ang tamang sagot dito ay B. Pagsalakay. Pang-8, anong uri ng armas ang tinutukoy sa ng salitang kalis sa Florante at Laura? A. Pana. B. Sibat. C. Espada. D. Balisong. Ang tamang sagot dito ay letter C. Espada. Pang-9 naman, alin sa mga sumusunod ang pinakamalapit na kahulugan ng salitang lugami? A. Pagtawa. B. Pagluha. C. Pagsigaw. D. Pagkanta. Ang tamang sagot dito ay B. Pagluha. Pang-10, ano ang ibig sabihin ng salitang makitil sa konteksto ng Florante at Laura? A. Manalo. B. Magtagumpay. C. Mabigo. D. Magsaya. Ang tamang sagot dito ay letter C. Mabigo. Saknong 80. O pagsintang labis ng kapangyarihan, 10 mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni numan, hahamaking lahat, masunod ka lamang. Ang tula ay naglalarawan ng kapangyarihan ng pag-ibig. Ang tao na nagmamahal ay handang gawin ang lahat para sa taong mahal niya. Saknong 81. At yuyurakan na ang lalong dakila, bait katwiray, ipanganganyaya, buong katungkulay,
Buwaling bahala, 10 ng hiningay, ipapaubaya. Ang tula ay tungkol sa pagiging makatarungan. Ang taong makatarungan ay hindi mag-aalinlangan na ipagtanggol ang tama kahit na nangangahulugan itong mawalan siya ng mga mahal sa buhay. Saknong 82. Nitong kinaratnan ng palad kong linsil, salaming malinaw na sukat mahalin, nang makatatap nang hindi sapitin, ang kahirapan kong di makayang bathin. Ang tula ay tungkol sa pagiging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ang tao na matatag ay hindi susuko sa mga pagsubok na kanyang hinaharap. Saknong 83. Sa nawikang ito, luhay pinaagos, pikay isinaksak, saka naghimutok. Nagkataon namang parang isinagot, ang buntong hininga niyong nagagapos. Ang tula ay naglalarawan ng pagiging malungkot. Ang taong malungkot ay nakakaranas ng sakit at pagdurusa. Saknong 84. Girero'y namangha nang ito'y marinig, pinagbaling-baling sa gubat ng titig. Nang walang makitay, hinintay umulit. Di naman naglaot, nagbagong humibig. Ang tula ay tungkol sa pagiging nagtataka. Ang taong nagtataka ay nagtatanong kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa mundo. Saknong 85. Ang bayaning Moro'y lalo nang namaang, sinong nananaghoy sa ganitong ilang, lumapit sa dakong pinanggagalingan, ng buntong hiningat pinakamatyagan. Ang tula ay tungkol sa pagiging matapang. Ang taong matapang ay hindi natatakot sa mga panganib na kanyang hinaharap. Saknong 86. Inabutan niya'y ang ganitong hibik, ay mapagkandiling amang iniibig. Bakit ang buhay mo'y naunang napatid, ako'y inulila sa gitna ng sakit. Ito ay isang panaghoy ng isang taong nawala ng mahal sa buhay. Nagpapahayag ito ng matinding kalungkutan at pagtataka sa biglaan at maagang pagkamatay. Ang amang iniibig ay maaaring isang ama o isang taong minamahal na parang ama. Saknong 87. Kung sa gunit ako'y pagkuru-kuruin, ang pagkahulog mo sa kamay ng taksil, parang nakikita ang iyong narating, parusang marahas na kalagim-lagim. Naglalarawan ito ng pag-alala sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay, partikular na ang pagkamatay dahil sa pagtataksil. Ang panggunita sa mga pangyayari ay nagdudulot ng matinding sakit at pagdurusa. Ang parusang marahas na kalagim-lagim ay tumutukoy sa mga kahihinatnan ng pagtataksil. Saknong 88. At alin ang hirap na di ikakapit sa iyo ng Konde Adolfong malupit. Ikaw ang salamin sa reyno ng bait, pagbubuntuhan ka ng malaking galit. Ito ay nagsasalaysay ng isang taong nagdurusa dahil sa kalupitan ng iba. Ang Konde Adolfong malupit ay isang antagonistang karakter sa epiko. Ang nagsasalita ay itinuturing na salamin sa reyno ng bait, ibig sabihin siya ay isang simbolo ng kabutihan sa isang masamang mundo. Dahil dito, siya ay nagiging target ng galit ng mga masasama. Saknong 89. Katawan mo amay, parang namamalas, ngayon ng bunso mong lugami sa hirap, na pinipinsala at iniwawalat, na pawaring lilot, berdugo ng sukab. Naglalarawan ito ng kalagayan ng isang taong naghihirap at inabandona. Ang katawan ay simbolo ng pisikal na pagdurusa habang ang bunso mong lugami sa hirap ay nagpahiwatig ng pagkawala ng suporta at proteksyon. Ang mga lilot berdugo ng sukab ay ang mga taong nagdulot ng kanyang pagdurusa. Saknong 90. Ang nagkahiwalay na laman mo't buto, kamay at katawang nalayo sa ulo, ipinaghagisan niyong mga lilo, at walang maawang maglibing na tao. Nagpapakita ito ng paghihiwalay at pagkawala. Ang nakahiwalay na laman mo't buto ay simbolo ng pagkamatay at pagkasira.
Ang pagiging nalayo sa ulo ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-iisip at pag-unawa. Ang kawalan ng taong maglilibing ay nagpapahiwatig ng kalungkutan at pag-iisa. Saknong 91. Sampu ng lingkod mo't mga kaibigan, kung kampi sa liloy, iyon ang kaaway. Ang di nagsiayoy, natatakot namang, bangkay mo'y ibaot, mapaparusahan. Nagpapahayag ito ng takot at pagbabanta. Ang mga taong kampi sa lilo ay mapaparusahan. Ito ay nagpapahiwatig ng paghihiganti at hustisya. Saknong 92. Hanggang dito amay, aking naririnig, nang ang iyong uloy, itapat sa kalis. Ang panambitan mo't, dalangin sa langit, na ako'y maligtas sa kukong malupit. Ipinapahayag dito ni Florante ang kanyang pag-alala sa kanyang amang nasa bingit na ng kamatayan. Narinig niya ang panalangin ng kanyang ama na sana'y maligtas siya mula sa kamay ng isang malupit na kalaban, maaaring si Conde Adolfo. Ang itapat sa kalis ay maaaring tumutukoy sa isang ritual o seremonya bago mamatay. Saknong 93. Ninanasa mo bang ako'y matabunan ng bangkay sa gitna ng pagpapatayan, nang huwag mahulog sa panirang kamay ng Conde Adolfong higit sa halimaw. Nagpapatuloy ang pag-alala ni Florante sa kanyang ama. Hinihiling ng ama na sana'y matabunan ng mga bangkay si Florante upang hindi siya masaktan ng mga kalaban. Ipinapakita nito ang pagmamahal at pag-aalala ng ama para sa kanyang anak kahit na nasa gitna na siya ng panganib. Saknong 94. Pananalangin mo'y di pa nagaganap, sa liig mo'y biglang nahulog ang tabak, nasnaw sa labi mong huling pangungusap, ang adyos bunsot, buhay mo'y lumipas. Inilalarawan dito ang biglaang pagkamatay ng ama ni Florante. Habang nananalangin pa ang ama, biglang siya ay nasawi dahil sa pag-atake. Ang tabak ay ang sandata na ginamit sa pagpatay sa kanya. Ang adyos bunsot ay ang huling salita ng ama, isang pamamaalam sa kanyang anak. Ang mga tulang ito ay patungkol sa mga huling sandali ng buhay ng ama ni Florante, kanyang mga hiling para sa kanyang anak.